Secretary Cesar Porisiba, Commissioner Kim Jacinto Henares, Treasurer Roberto Tan, our Deputy Commissioners, other officials and employees of the Bureau of Internal Revenue, former commissioners of the BIR, various partners in our efforts to improve our state and our country and the plight of our people, fellow workers in government, mga minamahal kong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Lubos po akong nagagalak na makasama kayo sa pagdiriwang na 106 na anibersaryo na kawanihan ng Rentas Internas. Malinaw naman po sa atin, lalong-lalo na sa mga negosyante at sa mga nakakatanggap ng payslip tuwing kinsenas, ang tungkulin ng BIR. Ang pangasiwaan ang tapat na pangolekta ng tama at sapat na buwis, kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit ganun na lamang ang takot ng ilang mamamayan sa inyo tuwing nangangalampag kayo sa mga tila nakakalimot ng magbayad ng buwis. Hayaan ninyong pasalamatan ko kayo ngayon sa inyong malawakang kampanya na nag-uudyok sa mga mamayang humingi ng resibo. Kaila sa ilan ang kahalagahan nito, kaya buti na nandiyan kayo upang ipaalala sa taong bayan ang ating tungkuling bantayan ang ating mga karapatan bilang mamimili. Halos isang dekada, tilang kinalimutan ang kapakanan ng taong bayan dahil sa talamak na katiwalian ng dating administrasyon. Ngayon, alam na natin ang tunay na kalagayan ng kaban ng bayan. Hindi sapat ang pondo para sa mga kahirapan kakaharapin ng nating unos at para tustusan ang mga proyektong panlipunan na tutugon sa edukasyon, kalusugan at trabaho para sa nakakarami sa ating mga mamamayan. Dito ko kakailanganin ang inyong tulong. Sigaw natin ng kampanya kung walang korap, walang mahirap. Lalo pa nating dapat lakasan ang sigaw ngayon. Malaki ang nawawalang pera sa talamak na korupsyon, smuggling at hindi pagbabayad ng tamang buwis. Kaya nakasalalay sa tamang pamamalakad ng inyong ahensya at ng iba pang revenue centers ng ating pamahalaan ang paglikom pa ng mas maraming pondo para sa bayan. Palalakasin natin ang ating mga revenue centers at dahil ang BIR ay isa sa pinakamahalagang pinagkukunan ng pondo, paiigtingin pa natin ang mga mabuting nasimulan ninyo na noong mga unang linggo ng ating administrasyon. Ang pagtukoy at pagsampa ng kaso sa mga individual at organisasyong hindi nagbabayad ng buwis. Hindi kayo nag-atubili sa inyong pag-aksyon na inyong ipinakita noong unang mga linggo pa lamang ng ating panunungkulan. Kung noon may mga may-ari ng pawn shop na nakakaligtas, ngayon sa pangangasiwa ng ating kagalang-galang na BIR Commissioner, Attorney Kim Henares, mababawasan na ang mga uri nila. Ipagpatuloy nyo ang rate program upang mas lalo pa nating mapigilan ang pagtagas ng kaban ng bayan dahil sa mga taong tumatakas sa kanilang tungkulin. Noong panahon ni dating Pangulo Fidel B. Ramos, nakamit nyo ang tax effort ratio na 17%. Magtulungan tayo upang maitaas man lang natin ang kasalukuyang 13% sa 15% bago matapos ang aking panunungkulan. Kung nagawa na nyo na ito noon, magagawa nyo ulit ito ngayon. Naniniwala ko na mga tulad nyo na nagsisilbi sa gobyerno ay likas na tapat at mahusay sa trabaho. Marami sa inyo ang wala namang ninanais kundi ang makatulong sa pagunlad ng ating bansa. Tutulungan namin kayo na maabot ang inyong target na 860 billion pesos mula sa 800 billion pesos noong nakaraang taon. Nagkaisa na ang taong bayan kaya't samahan ninyo kami sa pagtahak ng tuwid na landas. Magtulungan tayo na baguhin ang naging kalakaran tungo sa isang pamamahala na inuuna ang bayan bago ang sarili. Sa inyong pakikisa, ang tunay na demokrasya kung saan nakakapag-aral ang mga bata, nagagamot ang mga may sakit at naghahanap buhay ang mas marami pang Pilipino ay maaari na nating marating. Bago po ako magtapos, gusto ko lang ipagdiinan. Marami po humihingi
ng ating oras sa mga araw na to. Si Atty. Kim Henares, sinabisoon ko siguro mga 3 days ago or 4 days ago kung pwede ako lumitaw. At sa lakas po ni Kim Henares, no? At tanda po ng suporta sa mga membro ng administrasyon na gumagawa ng tama, ako po ay nag-utos sa aking appointments undersecretary na siguraduhin makarating ako itong araw na to. Ako po ay hihingi rin ng konting paumanin sa ating, kung ang ating BR Commissioner ay talagang masigasig na masigasig. Siya po ay membro ng ating think tank ng kampanya na ipinaliwanag kung anong nawawala sa ating tinatawag na revenues. At itinanong ko, ano ba ang pwede natin malikom? Dahil sabi ko, pag ako'y nanalo, ganun ba mangyayari dyan? Puro problema ang haharapin ko at walang pantusto sa pag-aayos ng problema. Ang sagot, may pinangako siya sa aking numero. At sinabi pa niya, conservative yun. Kaya nung tayo naman po inaproklama, pinaalala ko lang sa kanya yung kanyang pinangako. Si Secretary Purisima ho, isa rin sa mga nakakausap ko, mahina siguro 2 hanggang 3 beses kada linggo. At hindi naman po dahil sa nagkukulang si Cesar Purisima. Bagkus maganda po ang kanyang trabaho, kaya lang ho, kung wala tayong pantustos, kalimutan na natin yung plano. So sa pagtatapos na lang ho talaga. Noong ako po'y bata, naalala ko po yung kwento ng isang gangster sa Amerika, si Al Capone. Si Al Capone po napakaraming krimen, di ba? Mamamatay tao, may conspiracy pa to commit murder, marami hong sinuhulan do sa mga huwes, mga abogado, district attorney, ang dami hong krimen. Lahat na ho yata ng nasa mga libro ng batas ay na-violate na po niya. At siya ho ay talagang salot sa lipunan ng Amerika ng panahon na yun. At ang dahilan kung bakit siya nakulong ay hindi siya nagbayad ng tamang buwis. Yung salot sa lipunan na hindi mahabla sa pagpapatay ng tao, sa pagnanakaw, sa pananakot, sa paninimbang, nadali dahil hindi nagbayad ng tamang buwis. Alam mo nyo, nung kampanya, marami ho naglalapit sa atin. Sila ho, talaga nangangamba pag dumating ang examiner. Siguro nga ho, may tinatago. Pero ang dulo, nag-aapila. Sabi niya, kami naman handa na ho talaga magbayad. Lalo na kung makikita namin may patutunguhan yung aming pinagbabayaran. Siguro ho, no, pangako ko sa inyo, simpleng-simple. Sa inyo po, nagagawa ng tama, alam ko po may batas na naggagantimpala sa tamang asal. Sisiguraduhin ko po na matitigil na sa lahat ng ating revenue centers yung dating kasabihan. Nung panahon po kasi na nanay ko, meron pong mga nakausap tayong taga-customs. Sabi po nila, pag may nahuli, ang gantimpala ay 20% ng kanilang hinuli. Pero pag may pinalusot, 10% raw po ang reward. Pero marami pa rin lumulusot. So tinanong ko, bakit po kayo nagpapalusot na mas mahina ang kita? Ang sagot po nila sa akin, kasi po yung 20% darating pag nagretiro na kami at mamanahin ng aming mga apo. Yung 10% po kaliwaan. Yan po ay binanggit ko rin kay Ginang Arroyo at siya rin po ay nagsasabing tama yan at aayusin daw niya. Eh mukha hong hindi pa huyata naayos, kaya ako na po mag-aayos. Kung kayo po may due rewards coming from government, asahan po nyo kakalampagin ko si Secretary Abad na i-release na agaran yung dapat po sa inyo. Para naman po, yung tamang asal ay talagang pamarisan na nakakarami. Pero yung kabaliktaran naman po nun, doon sa treason law, title nga po treason. Sa mali po ang ginagawa, wag ko kayong mag-alala, marami akong oras para hanapin kayo. No? Kaya pakiusap ko po, magsama-sama na tayo dito sa Tuwid na Landas. Yung mga anak po nyo, yung mga pamangkin nyo, yung mga susunod na henerasyon, umaasa na gagawin natin tama ngayon ang ating obligasyon. Magandang umaga po, maraming salamat sa inyo lahat.